Habang abala ang mundo sa mga sikat na pangalan sa boxing, may isang Pilipinong tahimik na bumubuo ng kanyang pangalan sa Amerika. Isang veteranong mandirigma na hindi gaanong maingay sa social media. Pero sa loob ng boxing ring, bawat laban ay pinapakita ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi sa produkto ng hype, kundi ng mahabang karanasan, disiplina at matinding pagsisikap. Pinapakita ng boksingerong ito na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay na boksingero sa mundo. Siya ay walang iba kundi si Charlie Suarez, na kilala rin bilang The King's Warrior. Sa kasalukuyan, si Suarez ay isa sa mga pinaka-skilled na boksingero sa Super Featherweight Division na meron ng Pilipinas ngayon. Hawak niya ang malinis na record na 19 wins at ni minsan ay hindi pa natatalo. Patunay na kanyang husay at tibay sa loob ng ring. Kilala siya sa kanyang mataas na boxing IQ, mabilis na counter punches, mahusay na footwork at pambihirang depensa. Bago pa man siya naging professional, matagal na niyang kinatawan ng Pilipinas sa iba't ibang international amateur tournaments, kung saan nakakaharap niya ang ilan sa pinakamahusay na amateur boxers sa buong mundo. Ang mahigit 2 dekadang karanasan ngayon ang naging pundasyon ng kanyang galing sa ibabaw ng lona. At hindi nagtagal ay nagsimula siyang gumawa ng ingay maging sa ibang bansa. Isa sa kanyang pinakamalaking panalo ay dumating noong Marso 2023 sa Australia laban sa nooy undefeated na si Paul Fleming. Maraming nag-aakalang magiging mahirap na laban ito para sa Pinoy dahil si Fleming ay nasa kanyang hometown at ni minsan ay hindi pa natatalo. Ngunit ipinakita ni Suarez sa kanyang pagiging veterano. Unti-unti niyang binasag ang depensa ng Australian boxer gamit ang kanyang matatalinong galaw, accurate counter punches at matinding pressure. Hindi lamang niya tinalo ang isang undefeated contender. Nauwi rin niya ang 4 na regional titles. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, dumating ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Noong Agosto 2003, unang nag-debut si Suarez sa Estados Unidos laban sa hard hitter na si Johan Vasquez. At ito ang unang pagkakataong nasaksihan ng mga Amerikanong boxing fans ang talento ng Pinoy. At hindi naman sila nabiko. Sa loob ng 10 rounds, kontrolado ni Suarez ang distansya ng laban. Sa bawat pagsugod ng kanyang kalaban, ay may katumbas na counterpunch mula sa Pinoy. Uppercut lands it from Suarez, but Vasquez wears it well. Strong jab. Oh, nice right handy as well after that. Oh, nice. Kitang-kita ang kanyang mataas na boxing IQ at pagiging kalmado sa bawat sitwasyon. Some catch weight of 137. That he's fighting at a lower weight means that he's been in the gym at least. Oh, big overhand. Sa huli, nakamit niya ang malinaw na panalo by unanimous decision at matagumpay na ipinakilala kanyang pangalan sa Amerika. All in favor of your winner by unanimous decision, Charlie King's Warrior Suarez! Hindi pa daw nagtapos sa kanyang magandang pag-arangkada. Abril ng taong 2024, hinarap niya sa Texas ang mahusay na prospect na si Louis Correa. Isa itong fast-paced at digitang laban. Actually boxing. The young man can good jab. Very educated. And Suarez, his demeanor, his humility, I actually admire the father. Ngunit muli pinakita ng Pinoy ang kanyang world-class na kakayahan sa pamamagitan ng mabibilis na kombinasyon, matitinding footwork at tamang tiyempo na kanyang mga suntok. By Suarez. There you see. Paulit-ulit niyang pinaparusahan ang depensa ni Correa at pagkatapos ng 8 rounds, muli na namang itinaas ang kamay ni Suarez matapos manalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Pero marahil isa sa kanyang pinakadominanting performance ay nangyari noong Setyembre 2024. Nakakatapat niya ang matangkad at mapanganib na si Jorge Castañeda. Marami ang nag-aakala magiging problema para kay Suarez ang tangkad at reach advantage ng kanyang kalaban. Pero kabaliktaran ang nangyari. The right hand's let it after he jabs. Low. And get underneath the body. Instrumental, those sheriffs. Definitely. Now he's on the woozy legs.
submission from Charlie Suarez. Sa ikatlong round pa lamang, 2 beses niyang pinabagsak si Castañeda. Castañeda winning back. Suarez to finish the job, and that's exactly. Sa sobrang bagsik ng kanyang opensa, wala nang nagawa ang referee kundi itigil na ang laban. At dahil sa impresibong panalong yon, nasungkit ni Charlie Suarez ang WBO International Super Featherweight Championship, isa sa pinakamahalagang titulo sa kanyang professional career. At pagkatapos ng sunod-sunod na panalo, dumating na rin ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Noong Mayo ng taong 2025, sa wakas ay lumaban na siya para sa WBO World Super Featherweight title laban sa Mexican champion na si Emmanuel Navarrete. The opportunity comes to me once, and no matter what happened, this is my time. Isa itong laban na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga boxing fans. Sa labang ito, naging malinaw na kayang sabayan ni Suarez ang isa sa pinakamahusay na world champion ng bansang Mexico. Again, he has footwork issues, right? Nice uppercut. Oh, nice one-two with the high guard. Good first round here in San Diego. Bang him downstairs. Keep pushing him back. Left hook is hard. You make it look. Kahit sa walang humpay na pressure ni Navarrete, nagawang papasukin ng Pinoy ang mga suntok nito sa pagmumukha ng Mexicano. Again, coming forward. That's where he's going to be with that guard, that high guard of Suarez. Again, taking advantage of the 4-foot bag. Lining up Timmy. Yeah, getting off low high combination right there. Ngunit isang aksidente ang nangyari na nagdulot ng malalim na sugat sa ibabaw ng mata ni Navarrete. Dahil dito, napilitan ng referee na itigil ang laban. Sa una, idineklara itong technical decision na panalo para kay Navarrete. Subalit matapos suriin ng California State Athletic Commission, binagong opisyal na resulta at ginawa itong no contest matapos mapag-alamang ang sugat ay dulot ng accidental headbutt at hindi ng legal na suntok. Hanggang ngayon, marami pa ring boxing analyst at mga fans ang naniniwalang si Charlie Suarez ang nararapat na panalo sa labang ito dahil sa ipinakita niya sa laban. Noong Hulyo ng taong 2006, muling umakyat sa ring si Suarez upang harapin si Manuel Avila sa California at tila gusto niyang ipakita sa buong mundo na handa pa rin siyang lumaban para sa world title. Simula pa lang ng unang round, agad niyang inatake ang katawan ng kanyang kalaban gamit ang mabibigat na body shots. Hindi nagtagal at pinabagsak niya si Avila sa pamamagitan ng isang kanang suntok. Muli niyang ipinakita na isa pa rin isang seryosong banta sa sino mang world champion sa kanyang divisyon. Sa edad na inaakala na marami, ay lampas na sa prime ng isang boksingero, patuloy na pinapatunayan ni Charlie Suarez na ang karanasan, disiplina at mataas na boxing IQ ay kayang tapatan at higitan pa ang mga batang boksingero.